what happens when movement no longer helps you move closer sa goal mo. Nung umpisa, okay naman siya na I felt on track and I felt na okay, umusad tayo. Pero habang tumatagal, na-feel ko yung efforts ko, nagsascatter na siya. Sabi ko sa sarili ko, sige, galaw lang tayo. Pero yung quantity over quality na siya, yung mga efforts ko. I was moving constantly, pero at the same time, I felt stuck. Welcome to Musings of a Slow Life, a podcast about slowing down, finding peace in the present, and learning to live with intention. I'm Ate Calls, your slow life guide, and I'll be here to remind you that rest isn't something you earn. It's something you're allowed to take. Every week, we'll talk about rest, mindfulness, and creating a slower and softer life. Because sometimes, the most productive thing you can do is to slow down. Hi everyone and welcome sa isa na namang episode ng Musings of a Slow Life. I'm Ate Calls, your slow life guide. And if isa kang overachiever na you live the life of hustle and ngayon nararamdaman mo na kailangan mo magpahinga at gusto mo na magpahinga or mag-slow down pero hindi mo alam kung paano, this podcast is for you. Welcome here. I start every episode with a restful breath. Ano ba yon? Gagawin lang natin is sabay-sabay lang tayo mag-inhale and then mag-exhale. So, ready? Set up ka na. Sit up straight and then let's breathe in 3, 2, 1. Hold. And then exhale slowly. Ayan. I hope na naramdaman mo yung pahinga sa isang breath na yon. So, let's start. So, meron akong notes, meron akong talking points dito para mag-guide lang ako at hindi ako mag-yap. Para hindi ako mahirapan mag-edit. So, for this episode, tutuloy lang natin yung series na Introducing Rest. Ang goal ng series na yun is to reframe rest and to reintroduce rest sa atin. Kasi I figured out sa sarili ko na after living the life of hustle, nung na-feel ko na kailangan ko na mag-rest, hindi ko alam kung paano. And iba rin yung perspective ko about rest. Dati I believe na rest is supposed to be earned. Pero ngayon, as I journey yung pag-slow down, yung slow living, mas nakikilala ko si rest and kung gaano siya ka-essential. So, for this episode, I want to talk about how rest helps us get ahead. Diba? Sobrang ironic. Parang opposite yun. Rest, diba rest parang still ka lang, pero paano ka makakausad kung hindi ka gumagalaw? So, yun yung gusto kong i-share for this episode. Let's start with yung common na belief. Ano ba yung meron tayo ngayon? So, naniniwala tayo na in order for us to get to a certain goal, kailangan natin mag-move. Kailangan natin ng action plan. So, yung action plan will help us to get moving towards that goal. While that is true, lahat ng sobra masama. Diba? Alam naman natin yun. Check lang natin na what happens if nagkaroon ng imbalance doon na we kept on choosing to move. Constant tayo talagang in motion. Napunta tayo sa extreme. Ganun ako noon. Napunta ako sa extreme na kailangan bawat minuto, bawat segundo, meron akong kailangang ginagawa. Kasi feeling ko, yun yung nagpapamove sa akin closer dun sa goal ko. So, ano nangyari sa akin nung nasobrahan naman ako sa paggalaw-galaw-galaw? So, question is, what happens when movement no longer helps you move closer sa goal mo? So, let's take a look kung anong itsura nun. Dati ako, yun nga, yung to-do list ko laging puno and minimake sure ko na every moment that I get, meron akong worthwhile na ginagawa. So, marami akong efforts, ganyan. Nung umpisa, okay naman siya na I felt on track and I felt na, okay, umusad tayo, okay. Pero habang tumatagal, na-feel ko yung efforts ko, nagsascatter na siya. Parang, basta galaw lang ako ng galaw, pero hindi ko na pag-iisipan kung para saan na ba yung mga ginagawa ko. Umabot ako sa point na nagsispend talaga ako ng time sa things na
didn't matter anymore. Parang pointless na yung mga effort na ginagawa ko. Basta, sabi ko sa sarili ko, sige galaw lang tayo. Pero yung quantity over quality na siya, yung mga efforts ko. Yung attention ko was pulled in too many directions. That became my personality to the point na yun na lang yung naging sense of worth ko. And habang tumatagal, nawawala na talaga yung meaning ng lahat ng ginagawa ko. I was moving constantly, pero at the same time, I felt stuck. Kasi nga, yung past na belief ko was constant motion, constant doing equals being productive. I believed that truth for so long. Kaya naubos ko talaga yung mga resources ko, yung energy, yung time, attention ko on things na wala na palang saysay sa buhay ko. Nag-operate ako ng ganon ng sobrang tagal hanggang sa nagkaroon na ako ng realization sa sarili ko. Something siya na hindi ko ma-confront kasi nga parang minamask ko na lang yung self-worth ko ng mga efforts na yun. Ayokong aminin sa sarili ko na wala nang point yung mga ginagawa mo. Pero nasa likod yun ng head ko na bumubulong sa akin. And may fear sa akin nun na pag nilet go ko tong mga to, sino na lang ako? Pag nilet go ko na tong mga to, ano nang kwenta ko? Ganon. So parang naiyak ako. Sobrang pinupush ko yung sarili ko dati na gumawa ng maraming bagay kasi yun na nga yung nagiging badge of honor ko. Pero in reality, nag-iingay lang ako pero wala na talagang point or sense yung ingay na ginagawa ko. Parang gano'n, parang empty. I felt empty despite yung itsura ng to-do lists ko na punong-puno. Deep inside, wala na talaga akong nafe-feel na connection sa mga ginagawa ko. And after that, dark time. Dark times yung tawag ko doon. Pero grateful ako sa kung sino ako noon kasi syempre marami pa rin akong discipline na natutunan, marami akong mga strategy na natutunan and somehow nakilala ko yung sarili ko na shucks, capable pala talaga ako. Pero yun nga, lahat ng sobra masama. So habang in constant motion ako, nafe-feel ko yung disconnect, lumalaki yung gap. And dahil doon parang yun, napunta naman ako sa point after some time of reflecting and really getting in touch with myself nung nag-start na ako mag-slow down. And yung key lesson na gusto ko i-share out of those experiences is movement alone won't move you forward. Kailangan may kaakibat siyang rest, may kaakibat siyang pauses, intentional breaks. Kasi doon talaga mo mas ma-reflect kung asan na ba yung mga efforts ko, align pa ba siya sa season ng buhay ko. And that was what happened to me back then. Na, yun na, napilitan ako i-confront yung truth na hindi na talaga align sa akin yung ginagawa ko. Yung sobrang meaningful sa akin na hair color studio na binild ko talaga from zero to somehow, meron naman akong na-establish na name for myself na si Colleen, nagkukulay ng buhok. Si Colleen, maalam siya mag-hair color pero ang hirap i-admit na kailangan ko na siyang i-let go kasi hindi na talaga siya aligned. And at the same time, nagkaroon ako ng injury sa shoulder and nagkaroon ako ng mild carpal tunnel na kinailangan ko mag-physical therapy sessions para lang maagapan and ma-relief kasi masakit na talaga siya. So, isa rin yung malaking blow para sa akin na kailangan ko na talagang i-let go siya for now. Maybe sa future, di ko man totally kinu-close. Pero, ayun, for now, kailangan ko siya i-close and i-let go. Para din, makapagpapasok ako ng mga bagong opportunities. And nung time na pinag-isipan ko yon, matagal, months, slow burn siya bago ko na admit sa sarili ko na kailangan ko na siyang isara. Nung dumating yung point na yon, tsaka naman pumasok ang opportunity ng content creation. After nung hair color studio, I started to learn how to create content. And alongside the journey of content creation was also a journey of self-discovery. So meron ako nakitang program
online through passionate creators, and shout out PC. And yun yung naging starting point ko of creating content. Doon nag-start yung journey ko of learning how to slow down and to rest. And doon masasabi ko na yung rest really helped me calibrate, really helped me realign with myself and get to know myself better kung ano na ba yung season ko sa life. Dahil nga natapos na yung hair coloring season ko, content creation season naman, and chinecheck ko kung align ba talaga sa akin yon. And yehey, nandito ko ngayon, may podcast. So, align siya sa akin ngayon. So, allowing yourself to have more rest and to slow down more really helps you bring yung clarity sa sarili mo and yung peace. And that's why resting helps you get ahead. Kasi sa rest, you get to know yourself better and deeper. That's what happened to me. So, paano ba natin ma-apply yung rest more sa life natin so we can get clarity and to get to know ourselves better? I encourage you to slowly incorporate intentional breaks from the things that are constantly consuming your mind. Kasi kapag constant kang nag-iisip about one thing over and over again, dun magsisimula yung burnout and dun magsisimula yung misalignment. Kasi hindi mo na na-check sa sarili mo na okay pa ba to sa akin? Is this something that I wanna do pa din? Ganon, yun yung nangyari sa akin na in constant motion ako. Tinatawid ko na lang talaga yung hair color studio ko kahit alam ko sa sarili ko deep, deep, deep down inside na it wasn't giving anymore. Give yourself space to breathe and to rest and to reflect more frequently. Bigyan ko lang kayo ng ideas on what to do sa mga intentional breaks na yon. Ito, pwede kayong mamili and see for yourself kung ano yung mas applicable sa inyo or what feels aligned and true for you. So, pwede kang mag 10-minute walk kung meron kang walkway sa labas na safe kapag gusto mo mag-break from work or from anything that you're working on. Pwede kang mag 10-minute walk outside. Ito, nag-work for me. Sobrang aligned to for me. Tapos, ramdamin mo lang yung natural na hinga mo. Wala kang kailangang i-push, wala kang kailangang i-control. Feel mo lang yung breath mo. 5 minutes. If gusto mo din na mag-brain dump, ito helpful din to sa akin, especially sa umaga. Or kapag na-feel ko na na-overwhelm ako na naglalagay ako ng mental to-do list, bine-brain dump ko sa isang paper. Meron lang ako mga sticky notes na nakakalat everywhere. Tapos doon ako kumukuha, tapos nagsusulat. Tapos yun na, mas nare-release yung tension sa brain ko. And mas nakaka-rest na ako, mas nakakapag-isip na ako better. Brain dump ka lang ng kung ano yung mga hinuhold mo sa brain mo. Kapag naman gusto mo kumain while yung break mo, try mo na kumain without any screens, without any music. Ikaw lang, tsaka yung food mo. Tapos, i-feel mo lang yung texture, i-savor mo yung lasa ng food mo or yung drink mo para lang maging present ka sa moment na yon. Kapag nakafocus ka sa moment na yon ng pagkain, mawawala yung iba mong mga iniisip kasi present and mindful ka lang sa pagkain. Helpful talaga yon sa pag-rest ng brain. And lastly, white space. Ito personal favorite ko rin to. Ang dami kong favorite pero okay lang yon kasi nagsaslow down nga tayo. So, ano bang ginagawa sa white space? Ginagawa ko is nagle-lay down lang ako for 5 minutes na walang anything tapos nakatitig lang ako sa kisame. So, yung thoughts ko, hinahayaan ko lang mag-flow, hinahayaan ko lang sila mag-pass by, wala akong kinokontrol na anything. 5 minutes lang. Akala mo, maikli lang yung 5 minutes pero sa akin sobrang enough na siya na time para makapag-rest talaga yung brain ko. So, ikaw, pwede mo i-tweak yung mga duration ng mga practicals na yon and see what works for you. 10-minute walk, 5-minute na feeling your breath, brain dump, eating without any screens, and yung white space. Bakit ba nagmamatter yung mga yon? Ano ba yung nagiging effect nun sa brains natin? All in all, lahat sila hina-help yung brain natin to breathe. Para, yun nga, doon pumasok yung clarity, yung groundedness, yung energy natin ma-renew ulit. Ready para makapag-take on ulit tayo ng mga new tasks or makapag-continue tayo sa kung ano man yung ginagawa natin. So, I want you to remember na
resting doesn't slow you down. It helps you get ahead or move forward with intention. So that's it for this episode, and gusto ko lang kayong iwan ng isang question or homework para ma-apply natin yung learning natin dito. Out of the 5 na intentional break ideas na shinare ko sa inyo, ano yung unang-una nyong gustong itry? So right now, mag-decide ka kung ano yung gusto mong itry out of the 5, and then kung kailan ka magkaroon ng opportunity, try mo na and observe how it affects your brain, kung nakaka-rest ka talaga, kung effective ba talaga siya sa'yo. And if nagawa mo na siya, I encourage you to post about it, yung experience mo and how it helped you. And kapag nag-post ka na, please tag me at Ate Col sa Instagram and sa TikTok. Kung story man yan, okay lang din. Kung post talaga yan, okay lang din. And para makapag-share tayo sa iba nating friends, di ba? If you know someone na struggling to rest and to slow down, please feel free to share this episode or yung mismong podcast ko with them. Para unti-unti na talaga tayong matutong magpahinga at mag-slow down as a generation. And that's it for this episode of Musings of a Slow Life. I want to thank you for being here and for slowing down and resting with me. I hope marami kayo natutunan, marami akong nabigay na value about how rest helps you get ahead. Remember na you do not have to earn rest. You are allowed to breathe and to slow down. You do not have to prove anything. Okay? Okay. I will see you sa next na episode. Bye!